oversharing sa social media. Delikado raw yan ayon sa DICT. Ang mga personal na detalye at aktibidad kasi, nagagamit daw ng mga scammer lalo sa nauuso ulit ng mga prank call tungkol sa kaanak daw na nadisgrasya. Kung paano makakaiwas sa Dugo-Dugo 2.0, alamin sa report ni Von Aquino. Mismong ang menor de edad na may kausap sa telepono ang nag-video sa tagpong ito. Hindi raw kasi niya kilala ang caller na ang sabi na aksidente raw ang kanyang tiyahin at hindi makapagsalita. Yung sugat ni ma'am sa bibig, nakahipo yun, na pumutok po yung uso ni ma'am kaya nahihirapan magsalita. Nagbili na raw ang kanyang tiyahin na huwag sasabihin sa kanyang lola ang naging usapan nila. Hindi na nai-record pero inutusan pa raw ang bata na kumuha ng pera ayon sa tiyahin. May pinapakuha daw po akong sobre. Yung sobre po na yun, nandun daw po sa kwarto ko sa ilalim ng damitan ko. Nang wala makitang pera, naisip ng pamangkin na mag-chat na. Dito na raw sinabihan ng tiyahin ng pamangkin na ibaba ang phone, huwag sagutin kung tatawag ulit at i-block ang unknown caller sa cellphone. Pero bago pala yan, may tumawag sa kanyang isang nagpakilalang telco representative at kumuha ng impormasyon sa pamangkin. Plano raw nilang maghain ng reklamo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng kagawaran, ito ang tinatawag na Dugo-Dugo 2.0. Masasabihin nila na ospital to, na aksidente to, lalo na mga nasa ibang bansa na nakadetain itong kamag-anak nyo. Suspetsya ng DICT posibleng nakukuha ng sindikato sa bansa ang contact information na bibiktimahin mula sa phishing websites o napag-aralan ng profile ng biktima sa social media. Masyado tayo nag-overshare sa ating mga social media pages, kung ano yung sino yung mga kamag-anak natin, ano yung mga ginagawa natin, ano yung mga routines natin, kung saan tayo. At dahil target daw ng mga Dugo-Dugo 2.0 scammers ang mga bata at senior citizen, payo ng DICT, turuan sila na huwag i-entertain ang tawag kung hindi nila kilala ang numero at ipasa ito sa isa pang adult na nasa bahay. Sakaling makatanggap ng ganitong tawag, huwag din daw agad maniwala. Ibaba ang telepono at i-verify sa kamag-anak ang impormasyon. Kapag nakaranas ng kahit anong uri ng ICT scam, tumawag sa DICT Hotline 1326. Isa rin sa tinitingnang solusyon kontra scam ang pag-amyenda sa SIM registration law. Bukas naman dito ang palasyo. Pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.